Sa kabila ng pagtitiyak ni President-elect Rodrigo Duterte na ligtas na makakauwi sa Pilipinas si Communist Party of the Philippines Founding Chairman Jose Maria Sison, nangangamba pa rin ang NDF. Ang NDFP o ang National Democratic Front of the Philippines, itinuturing pa rin daw kasing terrorist organization ng US State Department ng CPP-NPA. Live mula sa Davao City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Minsan ang sinabi ni President-elect Rodrigo Duterte na bibigyan niya ng safe pass pag-uwi ng Pilipinas ay si Jose Maria Sison. Pero ang tanong ng NDFP, paano raw magangyayari ito kung hinahunting naman daw siya ng FBI ng Amerika? President-elect Duterte has long demonstrated that he has the strength of character, the political will, and determination to engage the revolutionary forces and do what is good for the people. Sa video message na ito ni Communist Party of the Philippines o CPP Founding Chairman Jose Maria Sison, pinuri niya ang anyay karakter ni President-elect Duterte sa hangad niyang pakikipag-usap sa mga rebelde. There should never be any problem in the peace process that we cannot discuss and fix promptly, directly, or through emissaries. Noong panahon ng kampanya, malimit binabanggit ni nooy presidential candidate Rodrigo Duterte na hihikayatin niyang magbalik bansa na ang kanyang dating propesor. Ilang araw naman bago ang kanyang proklamasyon, sinabi ni Duterte na titiyakin niyang ligtas na makakauwi si Jose Maria Sison. Sa kabila nito, may pangamba ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Itinuturing pa rin kasi ng US State Department na isang terrorist organization ang CPP-NPA. Tanong ni NDF spokesperson Fidel Agcawili, posible ba talagang makauwi si Joma Sison mula sa pagkaka-exile sa the Netherlands? Coming home is a very ticklish issue. There is no direct flight. And Professor Sison would have to come here, would have to pass by kung KLM yan, dadaan muna ng Taipei. At kung mag-spoiler itong US through its control of yung Interpol, then they might present a warrant against sa kanya sa Taipei. Then everything is kaput, di ba? There has to be some guarantees from the Dutch government, the Norwegian government, including the US government, to respect yung the sovereignty of the Filipino people. Kinumpirma ni incoming peace advisor Jesus Dureza na makakapulong nila sa Oslo ang grupo nila Sison sa susunod na linggo. Pag-uusapan daw muna nila sa preliminary talks ang posibleng pag-uwi sa Pilipinas ni Sison bago siya magkomento ukol dito. Bukas ng gabi ay lilipad na mula dito sa Metro Manila papuntang Paris, France si incoming peace advisor Jesus Dureza. Meron daw siya mga pulong doon. Pagdating naman ng June 14 at 15 ay posible na nga raw niyang makausap o ng kanilang delegation para sa preliminary talks. Ang grupo naman ni Jose Maria Sison sa isang pulong daw na inarrange ng Norwegian government. Okay, Cedric, lahat naman tayong mga Pilipino gusto natin, ang hangarin natin ay kapayapaan. At itong yung gera sa pagitan ng conflict sa pagitan ng gobyerno at ng CPP-NPA, matagal na yan, ilang dekada na yan. Ngayon, sinasabi na pauuwiin dito si Jose Maria Sison, nag-reach out na yung bagong papasok na administrasyon doon sa left by giving them some positions in the government. Ang tanong ngayon ng maraming tao, ano naman ang ma-expect natin or makukuha natin from the left, from the CPP-NPA? Are they willing to lay down their arms kapalit nitong pag-uwi ng isa sa kanilang mga leader dito sa Pilipinas? Yung yung tuluyan ng pag-lay down ng arms, kumbaga pagsuko ng mga armas ng army o ng New People's Army, hindi pa yan nababanggit dito sa mga paunang mga interviews natin sa mga representatives ng CPP or ng NDFP. Although ang sinasabi sa press conference ni Fidel Agcawili ay isa daw sa mga pag-uusapan doon sa kanilang preliminary talks sa next week sa Oslo ay yung posibleng o yung plano na magkaroon ng interim
mutual ceasefire. Kumbaga, ang plano is habang sa pagitan ng preliminary talks next week hanggang sa posibleng o yung planong pagbubukas muli ng formal negotiations sa July naman ang target niyan, ay ang target is magkakaroon ng mutual ceasefire sa pagitan ng pamahalaan ng incoming government at saka ng NDFP. Ang sinasabi kasi ng NDFP sa ngayon ay since natigil yung talks yan, ay talagang tuloy pa rin tuloy pa rin daw yung pag-atake ng forces ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyong Aquino. So ang sinasabi ng NDFP, hindi rin sila pwedeng tumigil ngayon. Kumbaga, on the defensive daw sila. Again, yun yung isa sa mga requirement o isa sa mga pag-uusapan o agenda doon sa Oslo preliminary talks sa pagitan ng nila incoming peace advisor Jesus Dureza at ng NDFP, Kara. Okay, Cedric, base dun sa iyong ulat, mukhang hindi ganun kadali na basta gusto ng ating bagong presidente na pauwiin dito si Jose Maria Sison ay makakauwi na siya kasi may mga balakid nga dahil nakalista nga as a terrorist organization ang CPP-NPA at least in the United States. May direkta bang nakakausap na ang gabinete nitong si incoming President Duterte mula sa US State Department para masiguro nga na makakauwi dito si Sison? Wala pa tayong hawak na impormasyon na ganyan, Kara, kung ang incoming government o kung baga yung incoming administration ni President-elect Duterte ay meron ng direct coordination sa US State Department. Ang ating team naman, ang GMA News, sinusubukan pa rin natin kumuha ng pahayag mula sa US Embassy dyan sa Metro Manila. Although, nakakuha tayo ng text message mula kay incoming Justice Secretary si Attorney Vitaliano Aguirre. Ang tinanong natin sa kanya, kung sakasakali na makarating, kung makauwi na sa Pilipinas si Jose Maria Sison at biglang ipatawag ng Interpol sa pamamagitan ng yung FBI watchlist, kailangan ipaaresto si Jose Maria Sison, ano yung mag-hold dyan? Yung orders sa Interpol na hulihin siya o yung sinasabi ni President-elect Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng safe pass? Ang sinabi ni Attorney Vitaliano Aguirre, masusunod daw yung orders ng Presidente dahil nandito na siya sa jurisdiction. Now, the question is, sa labas ng Pilipinas ay ibang usapan ito na sinasabi ng NDFP, sana raw ay magkaroon ng clearance mula sa US government, mula rin sa, magkaroon din daw ng coordination sa Norwegian at maging sa Dutch government, Kara. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.